Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Hiala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang tanghali, mga tambalani sa mga kabisyo. Hi, partner! Hi, partner! Hi, mga kabisyo! Question, partner. Yes, partner. Wait lang, may bayad ba to pag sinagot ko? Kasi medyo nangangailangan ako eh. Tingnan natin kung may magmamagandang loob. Ay, sige. Sagutin ko na yung tanong na yun. Baka sakaling may magmagandang loob, magandang sa sagot ko, magpadala ng siopaw. Yan, pwede, diba? pwede. Okay. Naku, nakakalaway naman bigla. Dito, sige, gagalingan ko para dito nakasalalay ang siopaw natin today. Anong tanong mo, partner? Sa mga naging kakilala mo ba o sa mga naging mga kaibigan mo, may makapagpapatunay ba silang tahimik ang tao? Wala. Wala, no? Alam mo, partner, ewan ko kung Pag may nagsabing tahimik si Nicole Hiala, sinungaling yun. Pero tawa pa lang eh. Alam mo, partner, ito yung merong isang taong nagpa-realize sa akin kahapon. Kahapon lang. Hindi nga, kahapon lang. Sa tanang buhay mo, kahapon sa may mabigat na realization kahapon. Oo. Sa tanan ng buhay ko, may isang tao na naglakas ng loob na magsabi sa akin. Okay. Na kaya pinoproblema ko to buong magdamag, kaya puyat ako. Kahapon, meron kasi ako nakausap. Tapos sabi niya sa akin, alam mo, friend, hindi ko sure kung dapat ko itong sabihin sa'yo. Naku, kinakabahan ako pag ganun kasi parang feeling papunta ito sa utang. Ramdam ko rin. Correct. At dahil super friendly, parang ang hirap tanggihan. Alam mo yun, yung parang kahit na... Sa mga ganun tono, parang malungkot, parang may pinagdadaanan talaga eh. Diba, parang hindi mo matatanggihan talaga. Tapos, alam ko na kagad, nag-overthink na ako. Alam ko na kagad sa sarili ko, hindi siya makakabayad. Diba, yung mga, naisip ko na kagad yung kapasidad, mga ganon. May mga ganon. Judgmental mo talaga. Judgmental talaga ako. So anyways, yun na nga. So, sabi ko, ano yun? Tapos sabi ko, seryoso ba to? Ganun Sabi talaga ko, ano yun? Ay, hindi, wait lang. Ganun talaga yung tanong. Ano yun? Sabi ko, seryoso ba to? Ang taas. ang taas. Sabi ko, seryoso ba to? Seryoso ba itong usapan na to? Tapos sabi niya, seryoso to. Okay. Tapos sabi niya sa akin, sabi ko, ano yun? Tapos sabi niya sa akin, alam mo ba na sobrang honest mo? Sabi ko, okay. Sabi ko. Ano yung naging realization mo? Hindi pa eh. Tapos parang, syempre, gusto kong maipaliwanag sa akin kung ano yung ibig sabihin. So parang basta ang parang katulad ng question mo, may nagkapagsabi na ba sa'yo na tahimik ka, gano'n? Tapos ang sabi ko talaga, wali, diba? Kasi baka dati, pero parang, hindi rin eh. Parang hindi rin dati. Kung wala ka maalala, wala talaga kasi nagsabi. Huwag ko na ipilit. Huwag ka nang ipilit. So parang parang ang sinasabi niya parang ang point niya, basta the convo was like saying na sometimes yung honesty or sometimes yung kadaldalan, 'di ba? Ang hindi mo alam, sabi niya sa akin, ang hindi mo alam, pwedeng ikapahamak mo. Hindi nga. Tapos ako parang talaga? Sabi kong ganon. Sabi niya, hindi mo, nako, sinasabi ko sa'yo, hindi mo lang alam. Gumano siya. Sabi ko, bakit parang marami siyang alam? Hindi, tapos naimbestigahan ka na noon, napa-NBI ka na noon, hindi mo lang alam. Ang dami niyang alam tungkol sa'yo. Ang dami mo lang alam. Pero hindi, ang point niya, which is, sabi ko nga talaga, in life, hindi mo pwedeng sabihin na pagka nasa, kunyari, graduate ka ng summa cum laude, hindi mo pwedeng sabihin na, ay, alam ko na lahat, 'di ba? Kilala ko na pati yung sarili ko, wala na akong pwedeng matutunan, hindi, 'di ba? Kahit pa sabihin mo nag-PhD ka, 'di ba? Lahat na ng klase ng mga PH care ka. Correct, lahat na 5 galon ng PH care kasi hindi ka na kontento sa PhD, 'di ba? Gusto mo may PhD din, 'di ba? Na kahit na madami ng yung nasa dulo ng pangalan mo, MBA, PhD, OIC, 'di ba? TIN, ATM.
Lahat na ng three letters, 'di ba? Oo, pati RIP sama mo. Correct, sama mo na. Ng pampatibay ng pagkatao mo, ibig sabihin yung sasabihin na kapag ka kasi dinagdagan ng ganyan Limbawa, o kaya before, attorney, o kaya engineer, o kaya mga accountant, yung mga ganun. Tapos mas madami mga kaakibat. Kahit ba sabihin ganun ka na, hindi mo pwedeng sabihin na alam mo na lahat at hindi ka na pwede mag-learn. And even age. Kasi di ba minsan sinasabi ng mga matatanda, di ba papunta ka pa lang, pabalik na ako. Totoo din naman. Pero sa totoo lang, ba't ka kasi bumabalik pa, di ba? Sino ba kasi nagsabi sa'yo? Sino ba sabi sa'yo bumalik ka? Correct. Dapat paano tayo? Paangat? Huwag tayo bumalik, di ba? So, ibig sabihin, parang hindi porke na-reach mo na ang certain age, di ba? Masasabi mo na parang alam ko na ang lahat. Or Hindi, mas I would maganda say, yung sinabi mo kanina, alin hindi ka doon? na pwede mag-learn. Oo, hindi ka na pwede mag-learn. Hindi ka na pwede mag-learn. Yung nagsabi na ba sa'yo, hindi ka maarte? Ang dami nating issue today. Ang dami nating issue ngayong araw na ito. Pero ibig sabihin, hindi porke kunyari nasa ganyang age ka na o kaya kunyari presidente ka ng kumpanya. Hindi pwedeng sabihin mo na hindi ka pwedeng pagsabihan na ng mga tao mo. Oo, 'Di ba? Porque ikaw ay yes. presidente. Gets natin, syempre presidente ka, 'di ba? Kung sa kaalaman at experience, alam mo na lahat. Tsaka hindi naman talaga magde-dare yung taong sabihan ka sa totoo lang. Wala akong kakusapin presidente para sabihin ko sa kanyang siya, 'di ba? May kakulangan siya, correct. I think mas matalino ako sa subject totoo, na to. Diba? Wala naman din. Pero though, merong at one point na magpaparealize sa'yo na meron pala akong kailangang baguhin or meron pala akong kailangang gawin. Parang ganon. So yun yung parang with 4 decades of my life, dun ko lang na-realize na nakakapahamak pala yung pagiging honest paminsan. Kasi hindi yung sa sobrang natural lang na lumalabas yung mga bagay-bagay sa bibig. hindi ko nare-realize na posible pa lang una, ilaglag ako dahil doon. 'Di ba? Pangalawa, ma-misinterpret yung sinabi. Ganon. Kaya pinoblema ko talaga, kaya napuyat ako kasi sabi ko, paano ko tatahimik? paano ako hindi magiging close sa mga tao? Paano ako hindi magiging warm? Alam mo yun? Yun yung mga iniisip ko talaga. So parang babaguhin ko na ako? Di ba? Parang litong-lito yung paggising ng partner isang umaga, I have to reinvent myself. Parang naisip ko. So hindi man parang kasi 'di ba? It's a form of it's a humbling experience for somebody to tell you na merong mali diyan sa may parte ng gawain mo na may mali 'di ba? And it's humbling. At dapat tanggapin mo yun. At yun nga, tinatanggap ko naman kahapon. Kaya lang iniisip ko, okay, tinatanggap ko, sige, okay. So, paano talaga? Alam mo yun? Although parang kanina, nagtatry ako medyo magpulis-pulis na mga sasabihin ko, pero parang hirap na hirap talaga ako. Pero, then again, ang point ko lang, pwede ka pa rin to learn, 'di ba? Pwede ka pa rin to learn every day. Hindi porke sasabihin mo na I think magaling na ako or I think matanda na ako. Nakapagtapos ako ng pag-aaral. Correct. Mataas ang pinag-aralan ko. Alam diba? ko na ang lahat. Hindi ganon. Hindi talaga pala ganon. Diba? And dapat lagi, humble enough tayo to realize that there are things that we still need to learn every day. Diba? May mga bagay na pwede pa nating matutunan every day. Dapat maging humble tayo dyan. Totoo yan. Pag na-realize natin mga kaibigan, kahit yung mga mataas ang pinag-aralan, kapag patuloy po tayo nag-aaral, doon natin ma-realize, konti pa pala yung nalalaman ko. Correct. Akala ko pala alam, totoo palang akala ko lang. Yes, akala mo lang marami ka nang alam. Pero pag natuto ka pa ng another skill, kapag natuto ka pa ng iba pang klase naka-acquire ka pa ng bagong knowledge, doon mo ma-realize, konti pa pala talaga yung alam ko. Akala ko matalino na ako. Hindi ganon. Hindi kasi pa pala. Ang buhay mga kaibigan, lifelong learning. Correct. Constant learning po siya. Yes. Maski nga po kami,
marami ng mga nag-aral ng management, yun din naman ang sinasabi. Maaaring nag-aral ka ng mga theories, nag-aral ka ng mga case studies, 'di ba? Pero yung management, talagang lifelong experience siya. Yes. Kasi araw-araw, meron ka talaga ma-encounter na ibang saltik ng tao, ibang klase ng problema, mababaw, malalim, 'di ba? Kulot na problema, tuwid na problema, 'di ba? Iba't ibang klaseng size shapes, 'di ba? Kasi every day you get to learn. And dapat, at ito yung learning ko kahapon dapat humble enough ka to admit na, okay, meron palang kailangan baguhin kasi oo nga, no, pwede ko palang ikapahamak itong mga bagay-bagay na, na ginagawa ko or pwede palang, may mas mapaganda pa. Ganon. Kaya kahapon, hindi rin ako nakatulog na maigi kasi naisip ko, di ba sabi mo nga partner, akala mo alam mo na. Akala mo madami ka ng kaalaman. Yung pala, kulang pa pala akong mag-mountain climbing. So na-realize, saan kaya ang unang bundok na akyatin ko? Sarap. Hindi, pero diba, meron pa palang skill that can be learned. Truly. Naman, may mga iba partner, kailan lang sila natuto na mag-drive. Kung kailan 60 na sila. Diba? Kung kailan late na. Diba? Yung mga ganon. Ito, actually, yung sinabi mo kanina, partner, yung case na yung pagiging honest ng isang tao, for example, can put you in danger. Totoo. Partner, alam mo, hindi ko talaga alam na, totoo. Pero mga kaibigan, yung pagiging honest, maganda naman yun. Kailangan talaga sustain yun. Huwag aalisin yun sa sistema mo kung nasa yun na yun. Kung pagiging honest, ang kailangan mo lang gawin, you have to filter every word that you say. Correct, mag-filter. Yes. Ang sabi niya sa akin, ang problema kasi sa'yo, wala kang filter. Sabi niya, hindi ka plastic. Yun yung sabi niya. So parang, it's kung kulang pa ba yung Gigi era mong yan? Yun na nga, partner. Parang, so hindi pa pala ako Gigi era. Hindi kaya nga, so nakukulangan pa ba kayo sa pagiging Gigi era na itong babae na to? Totoo. So yung pang-eechos ko pala, kulang pa pala. Masyado pa pala akong honest. Etchosera ng taon to eh. Kulang pa ba? Pero alam mo, parang I took it in na, okay. Sabi niya, hindi ka kasi plastic eh. Sabi niya sa akin. And minsan, sabi niya, maaaring makapahamak din sa'yo yan. Yung pagiging brutally honest. Yun nga, pero tama si partner, buti sa pag-correct no na, hindi masama dapat nga po, yung honesty, kaya nga best policy yan. Hindi naman po simplicity is the best policy. Magtatampo si hindi honesty. po correct. Matagal ng kasabihan niya. Hindi po sinabing kindness, hindi sinabing generosity, hindi sinabing love. Yan. Honesty is the best policy. Ay, nagtampo nga yan ang hindi nakasama dun sa Saan? Sa Panatang Makabayan. Sa pelikulang Inside Out. Ay, oo nga. Nagtampo yan. Sabi niya na lahat nag-audition ako, hindi ako sinama sa casting. Walang honesty. Sabagay siguro baka wala kasi talagang honest. Ako na lang, charot. Hindi, pero baka kung pinasok sa Inside Out yung plastic, baka kung na-audition si plastic, feeling ko paso. Dapat pumunta dito ng Pilipinas yan eh. Mali din yung gumawa ng Inside Out eh. Kausapin ko mamaya yung Pixar. Charot. Hindi. Nalaman nila may gantong klase ng nilalang. Correct. O emosyon. Etchosera, di ba? Ang itsura, etchos, di ba? One word, kasi kailangan one word lang, di pwede etchosera eh. Di ba? One word. Bida-bida masyado, etchosera, tatlong syllables. True, di ba? Bagong-bago. Pinatalsik si Joy, di ba? Biglang etchosera siya, di ba? Nakakaloka. Di ba yung ganun ba, kabisyo? So, hindi masama dapat because it still is the best policy. Kaya lang sometimes hindi po natin alam. Ito yung learning ko, hindi natin alam. Minsan sa sobrang honest natin at sobrang wala tayong filter, maaaring ikapahamak natin yung mga salita natin. Yes. Oo, may mga sinasabi pala tayo na para sa atin parang wala lang or maaaring joke lang. Yung pala para sa iba hindi na pala siya joke. Correct. Diba? Yung mga ganun. So in this case, yung learning na pwede makuha talaga dito if you are brutally honest, yan. Diba? Or honest na lang, not brutally honest kasi Sige. parang nakakasakit. Hindi ginagamit ko lang yung brutally kasi parang nakakamatalino. If I have to be brutally frank, diba? So brutally honest, ganun. Parang sila hindi sila connect, brutal tas honest. Oo, ganun.
Ganon. Kailangan maging mindful ka. Yun yung learning diyan. Maging mindful ka sa mga sinasabi mo. First, sa mga salita na bibitawan mo. Second, maging mindful ka sa mga taong kausap mo. Kasi kung pino-profile ka din nila, 'di ba, sa mga sinasabi mo, dapat pino-profile mo din sila as your spectators. Ang mahirap pala, ang akala mo lang pala, ito ang masaklap kasi talaga sa buhay. Akala mo lang mabait sila sa'yo. Hindi mo alam, isang araw, pwede ka pala nilang traidorin sa mga sinabi mo. So, nung sinabi yan sa akin, sabi ko, hala! Oo nga! Diba? And again, a realization, it's never too late to learn those things. Kung ngayon mo lang siya nalaman na ganun pala dapat, edi okay lang. Hindi naman too late. Bakit mamatategi ka na ba bukas? Sana hindi. Diba? Para mas magampanan mo pa ng mabuti at maayos ang buhay mo. Tama po ba yung mga pasahero ng Egypt na nakatutok ngayon biyaheng Fairview? Tama po ba ang inyong ang opinion namin? Feeling ko agree naman feeling sila. Feeling ko, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Was brought to you by... So ang sa akin doon, partner, parang nung una yung utak ko kumontra pa parang yun. Kaya lang sabi ko, pag kumontra ako, ibig sabihin hindi ako nagiging humble enough to to realize the mistake. Pero ang point lang, parang it's really more of the point was it can actually be used against you. Parang ganon. Yun yung parang punto na sa sobrang honest minsan ng isang tao, sa sobrang open pati, yun pa, parang walang wall, talagang open, pwedeng gamitin pala laban sa'yo. Ang hindi mo alam, hindi naman pala lahat kaibigan mo. Tapos ako parang, pasensya na kung ngayon ko lang na-realize kasi feeling ko friend ko lahat, di ba? Tapos, then again, nagre-reflect ako kagabi, kaya hindi ako masyado nakatulog. Oo nga, no? Yung mga tao pala nga parang naging trumaydor or yung mga taong were actually my friends, 'di ba? So, and yung kung bakit ko sila hindi na kaibigan ngayon, kung sino man yung mga yan, 'di ba? Was because also of something that I said before na ginamit laban sa akin. So, ganun pala. Kaya kailangan na suriin mo ding mabuti. Kailangan magaling ka mag-profile lang tao. Kasi kung sila... At doon kita in-idol, partner, kahapon. Doon lahat doon lahat nag-flashback yung sinabi ni partner na meron siyang pader. Oo, may barrier siya. Yung lagi niyang iniisip kapag may ginawa tong kabutihan sa akin, anong dahilan, di ba? Ganun mag-isip si partner Ba't siya mabait sa akin? Ano kayang dahilan? May ganun na parang something to ganon. Na parang, cynical. diba, correct, cynical, na parang in a way, for me na hindi cynical, iniisip ko, parang ang kasi naman. Kasi akala mo friends mo silang lahat. Oo. Tapos, yun nga, hindi ko pala lahat friend. Yung pala parang, maski nga yung mga iniyakan ko, hindi ko pala friends diba, ganun. So, pwedeng ikapahamak. Pasensya na po kung kung parang amazed ako kasi ngayon ko lang na-learn siya. sa sobrang open book ko. Alam niyo po, mga kabisyo. That's the term. An open book. Sa madali. Karinderya. Bukas sa lahat ng gustong pumasok. So, ang dali ko ring tirahin. Ang pangit. Ang pangit. Bukas sa lahat titirahin. Tapos titirahin, di ba? Nakakaloka. Pwede din pangit, di ba? Nakakaloka, di ba? So may mga ganon. But, hindi naman ibig sabihin na parang ibig sabihin parang introvert ka na agad or kasi hindi mo feeling ko, partner, you can only try to adjust. Pero kung ano ka rin naman, yun din naman ang karakter mo But eventually, along the way nga, because of situations, because of learnings, mag-a-adjust ka na ngayon. Di ba? Kakalibrate. Yan. Yes. Magka-calibrate na. So, kailangan matutunan ng sino man yon. Kahit naman hindi, sa mga extrovert, for example, kasi nga, nagiging minsan, di ba, unmindful kayo sa mga sinasabi. Ganun din, may learning din sa mga introvert. Minsan naman, ito na
yung tamang pagkakataon Na magsalita. pero hindi mo siya nasabi. Alam mo pala kung sino yung may kasalanan, hindi mo pa rin splinok. Splok mo na yan! Kumbaga, ito na yun. Kumbaga, nakita mo na. Ito na yung pagkakataon na kailangan mong tumuga. Diba yung nasabi? Tumuga ka na. Pero hindi ka tumuga. Correct. Na ikipinahamak ng iba. Yes, posibleng ganon. May mga ganong instances. Kasi nga natatakot ka. You are preserving your peace. Ganon yung intention lagi. Ayaw mong madamay. Ayoko dyan. Ayoko makisali dyan. Pero, nasa sobrang ganon pala. May downside din. Wala namang pong perfect na walang perfect na tao, Yes. walang perfect na personality, walang perfect na karakter, 'di ba? Yes. Ang mahalaga lang talaga dito is papaano tayo nagka-calibrate or nag-a-adjust eventually through time, 'di ba? Nagbabago din lahat eh. Depende talaga sa kung nasaan ka eh. 'Di ba? Parang halimbawa, kanina nandiyan kami sa nag-aalmusal kami kanina ni partner sa kumbento ng St. John Parish dyan sa Barangay Pembot, Tagig. Yes. Ganyan. Di syempre nag-calibrate kami ni partner, medyo wag masyadong maingay habang nag-aalmusal sa kumbento ng mga pare, di ba? Tapos pag tumatawa, hindi ganun bukang-bukang bibig correct. dapat, partner. Maliliit lang, ganun. Ganun lang. Natakot, sabi pa, paano may nakapasok na makukulam dito? Nakakaloka. Parang feeling ko, partner, yung sinerve sa ating corned beef tsaka scrambled egg, parang feeling ko, hinaluan talaga siya ng holy water. Kaya may feeling ko may taglay akong kabaitan today. Nakakaloka. Yun pala yung kulang. Oo, yun pala kulang. Una ka palang sa inuming Yes, oo. May basbas. Iba na kasi mga iniinom ko talaga recently, di ba? Diba? So you will learn to calibrate. Totoo, diba? Yes. Hindi mo pwedeng sabihin na sosyalera ako, so yung mga nasa laylayo na lipunan, hindi ko sila kakausapin or hindi ko hindi pwede. 'Di ba? O kaya kung yun nga ikaw ay naturally talkative, 'di ba? Naturally outgoing, 'di ba? Hindi naman pag nasa kumbento, maingay ka pa din kahit nakalagay silence please, 'di ba? Pag sa library, manggugulo ka kahit nakalagay silence please, 'di ba? Exam ongoing, 'di ba? So dapat calibrate din. Ganon. Basta kailangan maging open lang tayo sa idea na hindi natatapos ang pagkatuto natin or yung mga learning natin habang tayo ay nabubuhay. Tama. Every day we learn. Correct. Diba? We learn to discover. We learn to explore new things. Yes. We learn from our mistakes. So, dapat open tayo lagi doon. Hindi dapat tayo stagnant. Hindi dapat tayo nananatiling kumbaga sa tubig. Tingnan niyo mga kaibigan, yung tubig na nasa loob ng baso, stagnant siya eh. Yeah. Ano nangyayari? Nilalatak, nilulumot. Nagkakaroon siya ng mga mosquito na nagiging dahilan ng dengue, 'di ba? Hindi maganda yung nangyayari sa kanya. So, ayaw natin maging ganun, stagnant water. Yes. Gusto natin flowing. Correct. Gusto natin tayo ilalagay sa waterfalls. Yeah. Sorry. Sa bida-bida. Yung waterfalls talaga yung naisip. Tinan mo madami nagpapapicture sa sa falls. Correct. Nakakita ka na ba nagpa-picture ng tubig na nasa baso. drum? Na may kitikiti. Correct. Di ba nakakita ka naman nilalayuan wale, yun. ayaw nila, di ba? So dun ka dun sa constantly flowing, yes, di ba? Just kasi, like water. Correct. At pag pinakinggan mo pati, 'di ba? Parang siya nakakakalma, 'di ba? Merong music to your ears as compared dun sa stagnant na water. Nasa tabo lang. Nasa tabo. Correct. Tabo. Ano ka, 'di ba? Oo. Ano ka ngayon, 'di ba? Ganun. So, mga ganyang-kanyang klaseng learning. So, never too late to learn, mga kabisyo. Kagaya ng mga kaibigan natin, partner sa barangay hall ng Pembo. Oo, talagang na-discover natin, natutunan natin na, di ba, na ang mga tao dito ay masayahin. Correct. Napag-alaman natin na supportive sila. So, sa totoo, di ba? Kaya shoutout natin yung kanilang barangay captain Kim. Ay, Kapitan Kim. Hello po sa inyo at sa inyong mga kagawad. Pasensya na kanina at naistorbo namin ng inyong session, di ba? Dahil kami ay nakikaway-kaway dyan. At yung lahat ng mga BHW, yung mga barangay health workers, yung bantay bayan, 'di ba? Hello po sa inyo. Shout out. Ang Lupon Pembo, ayan, tinatawag nila ang kanilang mga sarili ng barangay Lupon Pembo na sina Florence, si LV,
Si Jane. Yan, hello. Tama ba yun? Hello sa inyong lahat dyan. Maraming salamat. Masisipag kayong lahat dyan. Di ba? Correct. Thank you for the warm accommodation. Thank you. We'll see you again next time. Yes. At syempre, partner, i-shoutout din natin yung syempre, napag-usapan natin kanina yung pa-breakfast, di ba? Yes. So, i-shoutout natin yung ating mga tambalanista sa St. John, yung kanilang cook na si Ate Arlene na talaga ng mga gustong-gusto tayo makita, and ang kanilang labandera na si Ate Helen na ang unang naalala ay si Mang Kanor, di ba? Diba Oo, ganun. Siguro napanood mo na si Mang Kanor noon, no? At kaya, araw-araw mong pinapanood yun. Hindi, pinakikinggan kila Tanya at Angkol. Hindi, pinapanood mo na rin. May FB Live si Mang Kanor, di ba? Sa bagay. Shoutout po sa inyo kasi daw si Ate Arlene daw laging nagme-message daw dito sa ating Facebook Live, pero hindi daw namin nababasa kasi konti lang yung konti lang yung nababasa namin at one time. Ganon. So, pasensya na po kayo. Ganon. Pa-shoutout daw sa crush ni na 1 na 2 and na 3. Si Ulysses Casi, guard sa MOA Hypermarket. Ay, crush daw. Oy, talaga. Oy. Sige nga, tingnan natin. Pumuntahan daw ni Pare mamaya to check. To check. Check natin kung talagang crushable itong si Ulysses. Ganon. Yan. May TikTok account po ba kayong dalawa? Meron po ako. Si partner, meron siya pero gamit ng anak niya. So, wala akong masyado dong ambag. Correct. Ang may ambag doon ay mga anak ko. Ayan, oo. Kung makikita mo, laging may story yung account na yon kasi nga, ang stories nun, mga kotse, mga games, yan. So hindi po active yung kanyang TikTok account. Ako po meron, at DJ_Nicole Yala. Yan. Ayun. Yan po yung aking account, yung may pa-side view na babae. Yan. Hi kay Migs. Shout out daw from Lucena, Quezon Province. Hello po! Hi Migs. Sabi ni Ali Del Betyong, totoo Ma'am Nicole, sa sobrang honest mo, ikaw pa ang masama. Hi Ma'am and Sir, morning po from Bahrain o Bahrain ba yan? Yan. Ay, maganda tong sinabi ni Christian Basas. Wait lang ha. Pwede bang mapindot to yung Seymour? Mapipindot ba to, Papa P? I agree with Ma'am Nicole Yala. Minsan kasi, pag matagal na tayo sa industriyang ginagalawan natin, sa radyo man yan or kahit sa corporate world, hindi maiiwasang magkakaroon tayo ng ere, lalo na pag nagkakaroon ka ng posisyon. Subconsciously, may tingin, see more. Abangan. See more. Ayan. Meron ba yung mapipindot ba yung see more? Ayun, 'di ba? Ang dami nanonood, 141,000. See more. O, 'di ba? Nakakalito, no? Parang siguro ang point niya, parang minsan sa tagal na natin sa wherever we are, anuman, 'di ba? Meron tayong feeling na alam na natin eh. So meron tayong air of I know it all already. Kaya sometimes we think like you cannot teach me anymore. Kaya nga 'di ba, lumabas yung quotation na you cannot teach an old dog new tricks. 'Di ba? Kasi ganun daw eh. Kapag ka matanda ka, hindi na, alam ko na 'yan, 'di ba? Pero sa totoo lang hindi. Dapat talaga learn. Constant dapat yung yes. learning. Hello sa mga taga-barangay CAA Las Piñas City. Uy, hello po sa inyo. Lagi tayong nagpapabarangay concert dyan dati, di ba? Yes. Nakakamiss naman yung mga taga-CAA. Hello po. Ang Loyola Heights Pride Council Katipunan ay nakatutok daw sa atin. Maraming salamat po. Thank you. Kiss me Nicole Yala, sabi ni Jethro Ray Pamplona. Ay, kiss me. Saan? Ang daming kiss na hiningi. Ang dami. Anong oras na po everyday ang tambalan? 12:20 to 2:30. Yun po yung exact. 12 to 3. Yan. Pang na po kami, tanghali.
Hi kay Cram Peters, nanonood sa atin from Montalban, Rizal. Kila Father JJ, maraming salamat Hello. sa inihanda nyo kanina sa amin. Hello kay Father Charlie. Kay Father Charlie na napakaganda ng boses. Correct. Kay John Albert Sikat. Yan, Yes. buong pangalan ha. Oo, na nga. napakasipag din na pag-organize ng kasalang parokya. Yan. Yun. Kasi po ang tambalan po, we are celebrating our 20th year on radio this year, 2024. Grabe, 20 years na kami, 'di ba? Ay nako, hindi naman halata sa face. Charot! Ayan, so 20 years na po kami sa radyo at bilang celebration po ng 20 years namin sa radyo, ayaw na po namin mag-concert, ayaw na po namin maglabas ng libro, nakakatamad pong mag-collect ng mga kwento, 'di ba? Gusto namin gumawa ng isang proyekto na worthwhile. Yan. Kaya naisip po namin ang kasalan. Diba? Kasalan, mass wedding, yan. At ito po ay para sa 20, yan. 20 years na kami. Yes. So, 20 deserving couples at ikakasal po sila sa St. John Parish sa September. Yes, Yan. So, nako. kaya kami nandyan kanina. Kami ay nagpabasbas. At syempre, ang ganda ng simbahan. Tinignan natin, diba? Na-imagine ko na yung mga ikakasal, nakakatuwa. Oo nga, Diba? nakaka-excite yung na makita yung mga aspiring couples. Correct. At excited din ako, partner, na malaman yung kwento nila kasi meron pa lang the youngest couple nasa 20s, tas the oldest nasa 60s, 'di ba? Kaya nakakatuwa yung kwento na bakit kaya ang tagal bago ikinasal sa simbahan, 'di ba? Yung mga gano nakakatuwa. Tsaka nakaka-excite, partner. Lahat itong couples na ito ay makakatanggap ng wedding rings from Mayet De La Rosa Fine Jewelry. Wow. Thank you very much to the De La Rosa family for your generosity. Sabi ko talaga, Madam Mayet, sure ka po? Kasi hindi lang po to 20-40 po ito kasi couples. Sabi niya, oo be. Diba? Apaka-bait, apaka-generous. naman. Thank you, Mayet De La Rosa Fine Jewelry. Kaya lagi kayong binibless ng so much more because you're giving so much to other people. Ayan. God bless you. Yan, God bless you more. Kumusta sa mga kaibigan natin sa Compostela, Bali? Yes, Yan, Indonesia. hello po. Hello. Ano ba, saan ba yun? Hello po sa mga taga-Kupang Antipolo, Indonesia din. At saka sa mga taga-Legazpi, Albay, LA. Yan. Yan. Excuse me. Hi kay Madam Glenda Rogador. Hi, Miss Glenda. Hi. Always present. Always present. Hello po. Sabi ni Aero Manyanita, hello Tambala, nakabalik na ako ng Dubai last Saturday. Dadaan sana ako sa booth ninyo pero bumaha at bumagyo naman. Pabati po si Sandra Rosette kasabay kong nanonood ng live. Hindi na bumabaha ngayon. Baka naman meron pang pasalubong dyan galing sa Dubai. Oo, baka may natira pa dyang kahit na, tsokolate binili mo dito sa 7-Eleven. Kahit na tsokolate binili sa 7-Eleven. Nakakalurky. Hello kay Angel from Singapore. Hi. Marvin Costales of Singapore. Hello. We miss you, friend. Happy 15th anniversary, wedding anniversary daw ni Rochelle Vasquez. Yan. Hello, happy Anev. Pa-shoutout naman po dito sa Pulong Buhangin del Carmen. Hello po sa inyo. Kay Mickey Mangkil, nanonood sa atin from Pila, Laguna. At nagpapahay siya kay... yun na pala yun, si Maki. Hello. O siya, mamaya tayo ulit kwentu-kwentuhan sa kwento ng Mahiwagang Bornay. See you later. Bye-bye.